Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jenny na maghahatid sa inyo ng mga kwento tungkol sa isang makulit ngunit masayahing batang pating na mahilig maglaro. Laging pinapaalala ng kanyang ina na huwag pupunta sa mabatong lugar. Ano kaya mangyayari kay Teng sa lugar na iyon? Halika, alamin natin. Ito ay pinamagatang si Teng Pating. Isinulat ito ni Binibining Carmela R. Aranas at iginuhit naman ni Ginoong Peterson D. Enriquez na pareho nagmula sa dibisyon ng Occidental Mindoro. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong abang lingkod, Jenny C. Di Mapalitan mula sa dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Teng Pating ay isang makulit ngunit masayahing batang pating. Mahilig siyang maglaro. Laro rito, laro roon, langoy rito, langoy roon. Sino nga ulit ang makulit ngunit masayahing bata? May paalala sa kanya ang inang Pating. Teng, huwag kang pupunta sa batuhang iyon, mapanganib doon. Opo, sagot ni Teng. Isang araw, nalibang si Teng sa paglalaro. Hindi niya namalayang malayo na pala ang kanyang narating. Masaya pa rin siyang palangoy-langoy. Langoy rito, langoy roon, laro rito, laro roon. Hanggang sa nakarating siya sa batuhan. Aray! Aray! Ang sigaw ni Teng. Nadaganan siya ng gumulong ang bato. Ano ang nakadagan sa makulit na batang si Teng Pating? Saklolo! Saklolo! Ngunit walang nakinig sa kanya. Iyak ng iyak ang kawawang pating. Maya-maya ay naramdaman niyang may bumuhat sa batong nakadagan sa kanya. Biglang may kumarga at yumakap sa kanya. Ang kanyang ina at amang pating pala. Mabuti po at dumating kayo. Maraming salamat po, ama at inang Pating. Umiiyak na sabi ni Teng. Pangako po, hindi na po ako uulit. Patawad po, ama, patawad po, inang Pating. Ang dugtong pa ni Teng. Simula noon, sumusunod na si Teng sa kanyang ina at amang Pating. Hindi na siya pumupunta sa kung saan-saan, lalo na sa malayo. Ayan mga bata, lagi nating pakatatandaan na mahalaga ang pinapayo sa atin ng ating mga magulang. Susundin natin ang kanilang mga sinasabi para hindi tayo mapahamak. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Kung gayon, maraming salamat. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.